mahalin nang higit pa sa pinaramdam sa'yo ni RJ. Lynette, pwede mo akong gamitin para ipamukha kay RJ na kaya pang magmahal ng iba. Sige, subukan natin. Susubukan kitang mahalin. But you're gonna get through this, anak. Sasamahan kita sa therapy mo. Kaya mo to dahil malakas ka. Just remember, I'm here for you. Your friends are here for you. Congratulations! At least ngayon, may leash na si Lynette, hindi na niya malalapitan yung asawa ko. Correction, Moira. Yung asawa mo ang lapit ng lapit, hindi si Lynette. I would like to introduce to you our newly appointed admin head. Moira Tandiag. Hindi naman ako strict, pero ayaw ko rin ng sumusuway sa utos ko. Hindi ako aalis ng ospital na ito na isa lang ang braso ko. May pasyente ako dito sa ospital. Si Bea, yung dati mong kabit. Successful operation ng tatay mo. Nasa recovery room na siya. Talaga, Dok? Kahit sobrang sutil mo, kahit ang pasaway mo at ang tigas ng ulo mo, papa pa rin kita. Pinapatawad na kita. Kasi ngayon alam ko na nagkamali ka lang. Hindi ka masamang tao. Pare, nandito na si Moira. Bantay sarado ka. Oo nga eh. Feeling ko si Annalyn ang pag-iinitan niya. Kaya nga kinuha niya yung head of admin position. Ayoko isipin, pero you have a point. At sinimulan na niya kanina bago ako nagpunta rito. Ano? Nakascore na agad si Moira? Nainis nga ako eh. Pero ayaw lang aminin ni Annalyn. But I smell something fishy. Mabait na bata lang talaga yan si Annalyn. Pare, ibahin mo kaya yung atake mo. Imbis na naiinis ka kay Moira, why don't you try to, rekindle the love in your marriage? But it's not that easy. Pare, then fake it. Kapag sinuyo mo si Moira, matutuwa yun. Kapag natuwa yun, mababawasan yung inis niya sa mundo. Alam mo, makikinabang pa si Annalyn. Dahil kapag natutuwa at masaya si Moira, hindi na niya pag-iinitan masyado si Annalyn. Si Lynette na naman iniisip mo. Pare, kalimutan mo na si Lynette. Total, nag-move on na naman yung tao eh. Meron na siyang boyfriend. Pare, lambingin mo na lang si Moira. Tanggalin mo na lang yung mga yang hate sa puso mo. Pati na rin yung mga kasalanan na nagawa niya dati. Pare, isara mo na yung puso mo kay Lynette. Sooner or later, magpapakasal na rin naman sila ni Michael. Lunch mo, Lynette. Busin mo yan, ha? Baka naman may tira ka pa pag uwi mo. Salamat, Tito. Hayaan mo. Uubusin ko to. Salamat ulit. Ano, mauna na ako. Eh, alam naman namin kung bakit mo sinagot si Michael. Para makalimutan mo yan si RJ. Eh, total, nandyan na rin lang yan. Eh, ibigay mo na lahat, ibuhos mo na lahat kay Michael para talaga namang tuluyan mo nang makalimutan dyan sa isip at puso mo si RJ. Sige, kita tayo mamaya, ah. Lynette, kayo na pala ni Michael, no? Ay, nakita ko kayo kanina. Sana ako rin makahanap ng katulad ni Michael, no? Naku, ma'am. Alam niyo po, marami naman pong Michael dyan. Kung meron po talaga para sa inyo, gagawa at gagawa yung tadhana para magkita kayong dalawa. Pero alam niyo, ma'am, kung ako lang naman ang tatanungin ninyo, okay naman ako sa buhay ko eh. Okay na ako na kaming dalawa lang ng anak ko. Eh kaso po, dumating si Michael.
totoo ka naman doon. Ako nga, 2 anak ko eh. Dalawa na po pala anak ninyo? Kambal. Talaga po? Ako, nakakatuwa naman. Kamusta naman po? Okay naman. 16 minutes ang pagitan nila. Yung panganay kong babae, ilang schools na nga nag-offer sa kanya ng scholarship para dun sa STEM niya. Tapos yung bunso ko naman, athlete. Nag-apply siya ng varsity scholarship sa school niya. Kaso, nung una, hindi siya nakuha. Pero yung ate niya, pinupush talaga siya para mag-try out ulit. Kaya ayun, sa sobrang encouragement ng ate niya, malapit na siya maging varsity player. Kakatuwa naman po yung mga anak ninyo. Hindi lang po matatalino, kung hindi, athletic pa po. Ang gagaling po nila. Magaling talaga. Mana sila sa atin, Lynette. Pero alam mo, mas bilib ako sa'yo. Ang galing mo. Pero mo yung anak mo, doktor. Ay, ang hirap nun, ha? Mahirap pero kayang-kaya naman po. Alam mo, minsan nga lumabas tayo. Isama natin yung mga bata. Naku, ma'am. Busy po kasi yung anak ko eh. Pero pag may day off po siya, sige po, lumabas po tayo. Sige. Pagagalitan mo na naman ba ako? I-judge? Sesermonan? O wawarningan? Buong araw mo na akong pinagagalitan. Baka naman pwedeng may break tayo. Pwede ba tayo mag-lunch? Pagtapos mo akong pagsalitaan, biglang yayain mo ako for lunch? Robert, hindi mo ako makukuha sa mga pa-lunch-lunch na yan. Ano pa ba ang kailangan kong gawin? Bakit lahat ng ginagawa ko minamasama mo? Kasi masama naman talaga ang tingin mo sa akin, di ba? You're the one who thinks that I am always the evil one. Na ako itong may sungay, may buntot, may pangil. Hindi mo nakikita na tao rin ako na kailangan ko ring magmahal at mahalin. Well, I'm sorry if you feel that way. Pero kung sumunod ka lang sana sa usapan natin, na hindi mo sasaktan o guguluhin sila Lynette at Annalyn, hindi tayo aabot sa ganito. We can try to be together, pero if suko ka na talaga, sino ba naman ako para ipilit yung sarili ko sa'yo? Robert, sandali lang. Sasama ako sa'yo. Let's have lunch together. Ay, sandali ah. Yung anak ko. Ay, sige po. Hello, anak? Ano? Saan hospital kayo ng ate mo? Doc? Doc? Nurse? Kailangan namin ng tulong nyo. Na-injured kasi yung kapatid ko eh. Jordan, okay na. Pasensya na po kayo ah. Medyo OA po kasi yung kakambal ko eh. Anong ginagawa mo dito? Ate Jewel, ba't ka naglakad? Di ba injured ka? Namamaga ang paa mo? Jordan, natapilok lang ako. OA ka na, kalma lang. Ate, hindi ka lang natapilok. Namamaga ang paa mo. At hirap ka nang maglakad bago ka pa natapilok. Mas marunong ka pa kesa sa akin ah. Ikatawan ko to eh. Siyempre ate, mas may alam ko sa injuries kesa sa'yo. Sige na, bubuhatin na kita. OA mo. Okay na ako, Injured Jordan. ka eh, Jordan, ate. okay na ako. OA na. Okay ako. Wala lang to. Sorry po ha. Kailangan ko kasi malaman kung ano yung nangyari. Teka, sino ba ang doktor dito? Saan ba yung doktor niyo? Ako. Ikaw? Ikaw ang doktor dito? Parang mas matanda ako kaysa sa'yo. Uy, Jordan, huwag mo sabihin yun. Di ba bata-bata oh? Pasensya na po kayo ha. Medyo outspoken lang yung kapatid ko, pero di naman siya tactless. Hindi. Okay lang po yun. Sanay na rin naman ako eh. Ano bang nangyari? Actually, natapilok naman talaga ako.
Pero OA lang talaga yung kambal ko eh, no? Kasi alam ko naman na kaya ko tong gamutin eh. Sige nga, anong gagawin mo? Papahilot mo? Pagugulungin mo sa bote na may mainit na tubig? Ate, kasing makulit. Naman nung napalian ako ng braso, paa at kamay nung naglalaro ako, nakinig naman ako sa'yo, di ba? Kaya ate, please lang, makinig ka naman sa akin. Okay na. Bahala na. Eh, paano yung practice mo? Ate, mas importante ka kaysa sa practice ko. Yaman sila mag-practice. Injured ka eh. Sige na. Oo na. So, since natapilok ka, kailangan namin gumawa ng x-ray para ma-check yung paa mo. Para sure namin na walang fracture. Pero hindi tayo titigil doon, ha? Jordan! Joel! Ano nangyari sa'yo? Ano mo dito? Tumawag sa akin si Jordan. May sabi ng ospital ka daw. Ba't ka nakasakla? Kay Mama. Ay, makinig sa akin. Ang kulit niya. Okay lang po ako. Sigurado ka? Okay lang po ako, Ma. Okay lang. Pasensya na. Lynette, yung mga anak ko, si Joel at si Jordan. Ma'am, sila po ba yung kambal ninyo? Naku, manang-mana kayo sa nanay ninyo, no? Kasi po, ang ganda tapos ang gwapo, ang cute. Salamat. Ay, ma'am, anak ko po, si Annalyn. Siya yung doktor. Ba? Ang ganda rin ng anak mo, ano? Salamat po. Ano, sigurado ka ba? Okay ka? Ha? Mama, okay lang ako. Nakasaklay yung Jordan ka sa akin. Okay. Jordan. Okay lang ako. Injured siya, ma. Ito kasi, makinig sa akin. I thought the deal was off. Naisip ko, nabigyan natin ng chance ang isa't isa. Pero nakikiusap ako sa'yo, Moira. Huwag mo naman guluhin na sila Lynette and Annalyn. Can we just please all move on? Do you promise to fall in love with me again? To be honest with you, Moira, susubukan kitang mahalin ulit. I'll try to bring back the feelings that I had for you before. But please, help me get there. I promise to do everything in my power so that you can fall in love with me again. But Robert, I'm not perfect. Hindi ako santa. Sana sa mga oras ng pagkukulang ko sa'yo, sana dagdagan mo ang pasensya mo para sa akin. Hi, Dr. Nyag. Eto na po yung order yung cake. Salamat po. Masarap po yan. Gusto ko nga turuan si Lynette mag-bake. Kaya lang wala kaming oven sa bahay eh. Manang, hindi ka namin tinatanong. At isa pa, hindi kinakain ni Roberto. Bawal kasi sa kanya ang sweets. Ganun ba? Kayo po. Ayaw niyo ba ng konting tamis? Ikaw na lang kumain yan, Manang Susan. My treat. Maraming pong salamat. Thank you. Kukunin ko lamang po yung ampalaya con carne. Gusto niyo yon, di ba? Tok, sige na. Actually, ang pamamaga ng paa mo ay hindi lang dahil sa injury mo eh. This is edema or pagmamanas. Kaya kailangan pa natin ng maraming tests to rule out kidney disorders tulad ng urinalysis, albumin, creatinine, BUN. Meron po ba kayong family history po ng kidney disorders? Or may time po ba na tumaas po yung blood pressure niya? Wala naman po. Mahilig ka ba sa maalat? Naku, Dok. Hindi po ako mahilig sa maalat. Naku, hindi po. Sobrang healthy nga yung diet ko eh. Sobrang healthy, ah. Hindi mahilig sa maalat. Dok, ito po ang laman ng bag niya. Uy. Yan. Ay. Ano ba? Dok,
Kayo na lang po humusga kung hindi siya mahilig sa maalat. Dami mong sinasabi, dami mong alam. Ay, tumahimik na kayong dalawa, ha? Nakakaya kila Doc. Doc, Lynette, pasensya na kayo dito sa dalawa, ha? Ay, naku ma'am, okay lang po yun. Kaya nga, bilib na bilib ako sa inyo eh. Kasi, kayang-kaya niyo po silang alagaang dalawa. Kung ako po yan, baka hindi ko po sila kayanin. Anak, kailangan mo magsabi ng totoo kay Doc Annalyn. Dahil kung mali ang mga sasabihin mo, mali din ang diagnosis sa'yo. Mama, sinishare ko naman yun eh. Kailang makulit. Tama na. Naku, tama ang mami mo, Jewel. At kahit naman di mo sa akin sabihin yung totoo, malalaman din namin yan sa lab results mo eh. Kaya nga dapat magstay ka dito para malaman talaga natin kung ano yung nangyayari sa'yo. Kasi nga, sabi ko sa'yo, yung pagmamanas ng paa mo, sa tingin ko, hindi lang yan dahil natapilok ka. Ay. Excuse me lang. Pasensya na. Dali lang. Hello, Michael. Lynette, nandito na ako sa Apex. Gusto mo ba dito na tayo mag-lunch? Oo, sige. Magkita na lang tayo sa cafeteria, ha? O sige, bye-bye. Anak, gusto bang sumama sa amin mag-lunch? Nandiyan yung tito Michael mo. Kakain kami sa cafeteria. Ay, sige, mamaya na lang po na itapusin ko lang po ito. Ay, sige. Ma'am, mauna na po ako, ha? O, sige, salamat. Mag-ingat ka. Ay, sige po. Ay, so, ang galing-galing mo talaga. Proud na proud ako sa'yo. Tali-talino mo. Ang dami mong sinabi. Di ko naman naiintindihan. Bye-bye. Ay nako, may masamang hangin na naman nung dumating. Moira, nag-usap na tayo, di ba? Babatiin ko lang naman eh. Hi, lovebirds! So nice to see you. Kayo na pala. Michael, sa iba na lang tayo kumain. Bakit naman tayo lilipat? Tayo pa mag-adjust sa kanila. Thank you, Moira. Nabalitaan mo na pala. Congratulations again, Lynette! May love life ka na. Baka naman ngayon tatantanan ka na ni Robert. Moira, stop. Pasensya na, Michael. Lynette. Bakit wala namang masama sa sinabi ko, ah? Congratulations again, lovebirds! Tara na, Michael, umalis na tayo. Robert, halika nga dito. Bakit mo siya tinutulungan? At ito namang si Lynette, tatayo lang, ang dami pang drama, sobra kang papansin. Teka lang. Bakit ka nagagalit kay Lynette? Eh, aksidente yung nangyari. Tsaka yung asawa mo yung lumapit eh. Tumutulong lang naman ako. Hindi kailangan ng tulong ni Lynette. Nandito ako. Dr. Tanyag, pwede tulungan mo nila yung asawa mo. Ikaw naman kasi, patulong-tulong ka pa. Ikaw pa ang lumalabas sa masama. Papansin ka rin kasi eh. Pwede ba? Wag na wag mo nang tutulungan yung Lynette na yan. Huwag na huwag mo ako sigawan sa harap ng maraming tao. I'm the medical director here. Sa tingin mo ba, igagalang pa nila ako kung binubulyawan mo lang ako? It's all your fault. Kung hindi ka feeling knight in shining armor dyan sa Lynette na yan, hindi ako mag-freak out. Kasasabi mo lang, nasusubukan mo akong mahalin ulit. Eh makita mo lang yung Lynette na yan, nakalimutan mo na ang lahat ng ipinangako mo. It's an instinct, Moira. Hindi ko matanggal sa sarili ko na tumulong kapag alam ko na may masasaktan. Kahit kanino pa yan, I will still do the same. Come on, Robert. Ako pa bang bobolahin mo?
It's up to you if you want to believe me or not. Pero yun ang totoo. If you don't trust me, at kung palagi mo lang ako paghihinalaan, hindi tayo tatagal, Moira. And please, uulitin ko sa'yo, bigyan mo ako ng kahihiyan. Gusto mo ito? Op, bawal. Ito. Ito naman. Gusto mo? Bawal. Oh, alam ko na. Hello? Ay, hello po. Ay, nasan yung nanay ninyo? Lumabas po siya. May tatawagan lang po. Ay, meron akong dalang pagkain para sa inyo. Eh, baka kasi nagugutom na kayo eh. Ano to? Steamed fish. Hindi to maalat, kaya pwedeng-pwede to sa'yo. Ito, oh. Salamat po. Salamat po. Naku, nag-abala pa po kayo sa amin. Ay, naku, hindi. Wala naman yun. Walang problema. Pero pasensya na ha, kasi walang lasa yan. Pero pwede nyo naman isawsaw sa patis o kaya sa toyo. Pero wag na lang kasi bawal yun sa'yo. Ayan, ganyan mo na lang siya kainin. Salamat po ha. Malaking tulong to yung pagkain na binigay niyo po. Makakatulong to para hindi lumala yung sakit ni ate. Wala nga akong sakit. Ate, ano ka? Doktor? Hindi, pero katawan ko to eh. So alam ko kung may nafe-feel ako. Wala naman. Ate, doktor ka ba? Hindi nga, pero wala nga Diba? akong sakit. Sandali. Huwag na kayong mag-away. Baka kasi mamaya, lumala pa yung sakit mo. Wala nga po akong sakit. Ay, oo nga. Ay, teka muna, sandali lang. Yung tatay nyo, dumating na ba? Nasaan ba yung tatay nyo? Patay na abroad po. Huwag kang sinungaling! Sabihin mo yung totoo! Sandali lang, ayan na naman kayo eh. Sandali na, nag-aaway na naman kayong dalawa. Wala kayong mag-aaway. Pasensya na po ha. May pinagdadaanan din po kasi yung pamilya namin. Naku. Alam niyong dalawa ha, hindi na bago sa akin to, yung ganitong sitwasyon. At saka, lahat naman tayo may pinagdadaanan, hindi ba? Basta ang importante, kailangan, huwag tayong susuko. Laban lang tayo ng laban. At saka isa pa, tatandaan ninyong dalawa ha. Yung nanay ninyo, nandiyan yan para sa inyong dalawa. Kahit na anong mangyari, nandiyan siya para sa inyo. Lahat kakayanin niya. Pero ang hindi lang niya kakayanin, yung makita kayo palaging nag-aaway. Kaya kayong dalawa, huwag kayong mag-aaway ha. Sige na. Ate, sorry na. Sorry na din. Oh, sige mo na to ha. Huwag to, maalat to. Baka magkasakit ka pa. Wala nga akong sakit. Ayan, bati na kayo. Baka kasi lumala yung sakit niya. Wala nga po akong sakit. Pasensya po. Si Lynette na naman ang pinag-aawayan ninyong mag-asawa. Hindi pa pala tapos yan. Nangako na nga si Robert sa akin that he's going to give our marriage a chance. Pero nung makita niya yung Lynette na yan, aba, nabaliw na naman. Hindi ko talaga alam kung ano yung nakikita niya sa babaeng maputla na yan. There must be something with her, kaya baliw na baliw ang asawa mong si Robert sa kanya. Bakit hindi yun ang alamin mo? Hindi, ano pa, kinayuma niya yon. Maputi lang kasi. Alam mo ba, no read, no write yung Lynette na yun nung makakilala ni Robert. Up to now, nahihirapan pa rin akong tanggapin kung paano nagkagusto si Robert yan sa babaeng mukhang ikinula. Well, if that's the case, kahit palarendahan mo si Robert, siya at siya pa rin ang maghahabol sa Lynette na yan. Kailangan mawala si Lynette at si Annalyn sa buhay ni Robert. Paano mo naman gagawin yon? Yung mismong anak nila ni Lynette, nandito sa hospital. Kung hindi ako makakaganti sa ina, doon ako sa anak. Lagot sa akin yung Annalyn na yan. Hello? Si Mrs. Tanyag to. Pumunta ka sa office ko right now.
Hello po, Ma'am Lynette. Punta niyo po dito si Annalyn. Kailangan niya po kayo. Bakit? Ano nangyari kay Annalyn? Dok Tanyag, ako po si Edward. Ako po yung bagong janitor. May gusto po sana akong sabihin sa inyo. Tungkol saan? Tungkol po sa inutos ni Ma'am Moira para kay Annalyn. CR mo na ako, ah. Ate, gamitin mo na yung Okay na, kaya ko to. Ate, okay ka lang? Ate! Tulong! Nurse! Ano po bang ginawa namin sa inyo para sobrang init ng dugo niyo sa amin? Sasabihin ko na ba sa kanya kung bakit napakainit ng dugo ko sa kanya? Sabihin mo!